Araw sa lahat, ako si Binibining Rene Jean S. Hara at aking ibabahagi ngayon ang aking mga nasaliksik tungkol sa iba't ibang teorya sa pagkatuto o pagtatamo ng wika ayon sa iba't ibang pilosopo. May iba't ibang pagpapaliwanag na teorya o pananaw patungkol sa kung paano natatamo ng tao ang kanyang wika. Ang bawat teorya ay may natatanging konsepto na maaaring magkaugnay o tumaliwas sa isa't isa. Ang unang pilosopo na nagbigay ng kanyang teorya ay si Plato. Ang kanyang teorya ay tinawag na Plato's Problem. Ipinanganak dakong 428 BC sa huling taon ng Golden Age ng Pericles sa Athens. Isang pilosopong Griego na nagsasabing ang wika ay nabubuo ayon sa batas ng pangangailangan ng tao, na may mahiwagang kaugnayan sa kalikasan at ng mga kinatawan nito. Ang teoryang ito ay nagkaroon ng pag-iiba ng paniniwala si Plato mula sa nature versus nurture. Kung ang ibang pilosopo ay naniniwalang hinuhubog ang kakayahan ng tao sa pagkatuto ng wika o nurture, si Plato ay naniniwalang ang bagong silang na sanggol ay mayroon ng natatanging kaalaman sa wika o nature. Sa paniniwalang ito, nagkaroon ng tinatawag na Plato's Problem, na ang naging kasagutan ay ang paniniwala niyang mayroon ng likas na kaalaman ng isang bata sa wika or innate. Isa pang paniniwala ni Plato na nilikha ang wika bunga ng pangangailangan, or necessity is the mother of all invention. Dahil sa likas na natataglay ang kaalaman ng hinggil sa wika ang tao, nagiging madali para sa kanila na imbentohin ang wika nila dahil sa kanilang mga pangangailangan. Sumunod ay si René Descartes. Ang kanyang teorya ay tinawag na Cartesian Linguistic. Isang maimpluwensyang Pranses na pilosopo, matematiko, siyentipiko at manunulat. Si René Descartes ay naniniwalang ang pagkatuto ng wika ay isang payak na madaling proseso ng pag-iisip na laging mag-uugnay sa mga totoong kaalaman o pangangatwiran at hindi sa emosyon o damdamin. Binanggit din niya na hindi pangkaraniwang hayop ang tao kung kaya't likas na sa kanya ang gumamit ng wika na aangkop sa kanyang kalikasan bilang isang tao. Sumunod si John Locke. Ang kanyang teorya ay tinawag na tabula rasa. Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag na ang utak ng tao ay blanko at ang wika ay unti-unti lamang natututunan ng tao habang ito ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran at nakikihalubilo sa mga taong kasama niya sa isang lipunan. Ang teorya ni Locke ay karaniwang tungkol sa katauhan at sa sarili o pagsaalang-alang sa sarili. Iniisip ni Locke na ang mga tao ay pinanganak na walang kaisipan, sa halip ang kaalaman ay natutukoy lamang ng karanasan. Halimbawa, ang pagkakita ng isang masayahing bata sa apoy na kung saan ay naisip niyang ang apoy ay malamig at sumagi sa kanyang isipan na hahawakan niya ito. Bigla niyang nalalaman na ang apoy ay mainit kung kaya't hindi niya ito hahawakan. Dahil kanyang napagtanto na ang apoy ay mainit at maaaring siya ay mapasok. Sumunod ay si Jean Piaget. Ang kanyang teorya ay tinawag na teoryang cognitive. Isang Swiss na psikologo na kilala para sa kanyang pag-aaral sa pag-unlad ng bata. Ayon kay Piaget, ang teoryang cognitive, ang pinaka-focus nito ay ang konsepto na dapat matutunan ng bata ang konsepto bago niya matutunan ang mga salita. Ang wika ay isang aspekto ng intellectual development o pag-unlad ng bata. Kailangang maintindihan ng bata ang konsepto bago niya makuha ang partikular na salita o wika na magpapaliwanag tungkol sa konseptong gusto niyang buuin. May 4 na yugto ng pag-unlad ng cognitive ayon kay Piaget. Una, ang sensory motor stage, 0 to 2 years old. Ito ang yugto kung saan nagsisimula ang pakikipag-ugnayan sa bata sa labas ng mundo, na nakukuha ng interes sa mga pampasigla na ibinibigay nito. Sumunod ang pre-operational stage, 2 to 7 years old, na inilalarawan sa pagpasok ng batang lalaki o babae sa formal na sistema ng edukasyon at nasasangkot sa pag-unlad ng kategorya upang pag-uri-uriin ang mga bagay at katotohanan. Pangatlo, ang concrete operation stage, 7 to 11 years old. Ang mga bata ay nagsisimulang matuto at magsagawa ng mga simpleng operasyon sa matematika na nagpapasigla sa kanilang lohikal na pag-iisip. Halimbawa, nalalaman nila na ang 2 plus 2 equals 4. At ang panghuli ay ang formal operation stage, 11 years old to adulthood. Mula sa yugtong ito ng pag-unlad, ang bata ay nagsisimulang mag-pose ng mga hypothesis para sa kanilang sarili. Sumunod si Jerome Bruner. Ang kanyang teorya ay tinawag na
Teoryang interaksyon. Isang Amerikanong psikologo na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa pangkaisipang psikolohiya ng tao. Naniniwala si Bronner na ang lingwahe ay umiiral dahil sa pagnanais ng tao na makipagtalastasan sa iba. Mas madaling natututo ang bata kung madalas siya ay may kausap. Ang teoryang ito ay nagpapakita ng interaksyong nagaganap sa pagitan ng bata at ang kanyang tagapag-alaga. Ang mga napapakinggang salita o pahayag or input mula sa tagapag-alaga ay nagagaya ng bata. Sumunod si V.F. Skinner. Ang kanyang teorya ay tinawag na teoryang behaviorism. Ang pagkatuto ng wika ay bunga ng pangagaya at pag-ulit ng pagsasanay hanggang sa ito ay magiging mahusay na anyo at ang feedback. Ginagaya ng bata ang matanda. Ang kanilang pagsasalita ay nade-develop at umuunlad kung nakukuha ng mga bata ang kanilang gusto at kung sila ibibigyan ng rekognasyon at papuri. Halimbawa, kung ang bata ay aktibo sa klase o anumang talakayan, siya ay bibigyan ng papuri at rekognasyon. Maaaring bigyan siya ng candy o di kaya bilang motibasyon bibigyan siya ng star. Sumunod si Noam Chomsky. Ang kanyang teorya ay tinawag na teoryang innatism. Ipinaliwanag ni Chomsky na ang utak ng bata ay naglalaman ng espesyal na mekanismo o language acquisition device para sa pagkatuto ng lengguwahe na taglay niya mula sa kanyang pagkasilang. Ayon kay Chomsky na ang kakayahan sa wika ay kasama sa pagkaanak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran. Ang bata ay biological program para sa pagkatuto ng wika at ang wikang ito ay nalilinang katulad ng kung paano nalilinang ang iba pang tukuring biolohikal ng tao. Sumunod si John Schumann. Ang kanyang teorya ay tinawag na acculturation model. Ayon kay John H. Schumann, ang degree ng pagkatuto ng tao ay kaugnay kung gaano kalapit ang tao sa bagong kultura. Ito ay nagpapaliwanag na natutunan ng isang tao ang wika kasabay ng kanyang pakikipamumuhay sa isang pangkat na iba sa kanyang pangkat dahil na pag-aaralan at natutunan niyang yakapin ang kultura ng mga ito. Sumunod si Stephen Krashen. Ang kanyang teorya ay tinawag na monitor model. Si Stephen Krashen ay isang guro at linguistiko na nagtaguyod ng monitor model bilang kanyang teorya sa second language acquisition sa mga impluwensya niyang teksto na Principles and Practice in Second Language Acquisition noong taong 1982. Iminungkahi ni teorya ni Krashen hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika na naging batayan ng isang balangkas para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natutunan ang pangalawang wika. Ang teoryang monitor ay binubuo ng 5 hypothesis. Ito ang mga sumusunod: acquisition learning hypothesis, natural order hypothesis, monitor hypothesis, input hypothesis, at affective learning hypothesis. Acquisition learning hypothesis. Ito ay nagsasaad ng dalawang magkahiwalay na proseso sa pagiging dalubhasa sa wika. Ang acquisition o pagtatamo ay isang pamamaraan na natututong gumamit ng wika at hindi namamalayan o automatic na nangyayari dahil sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Naipapakita ito sa natural na pakikipag-usap na nagmula sa panggagaya sa mga salita base sa pagkakaintindi at kung paano ito binibigkas. Mas pinapahalagahan nito ang pakikipagkomunikasyon kaysa sa tamang paggamit ng wika. Ang learning o pagkatuto naman ay resulta ng wastong pag-aaral ng wika na karaniwang nangyayari sa silid-aralan. Naipapakita rito ang tamang paggamit ng salita, gramatika, at iba pa. Natural order hypothesis. Ang lingwahe ay kusang natutunan sa natural na proseso. Kusang nalalaman ang pagsasaayos ng balangkas at gramatika dahil sa natural na pakikipagkomunikasyon. Sinasaad ni Krashen na ang mga nag-aaral ng pangalawang wika at nag-aaral ng unang wika ay iba ang paraan ng pagkatuto sa wika. At ang mga matatanda at batang nag-aaral ng pangalawang wika ay mayroong pagkakapareho sa antas ng pagkatuto. Monitor hypothesis. Ayon kay Krashen, ang monitor hypothesis ay nangyayari sa tuwing ang isang tao ay nagsasalita at nagsulat base sa kanyang dalawang wika. Ang mga nasasambit at nasusulat lamang nila ay ang mga salitang kanilang natamo o acquired at hindi ang mga salitang kanilang natutunan.
Ang monitor ay ang instrument na ginagamit ng mga tao upang isaayos ang kanilang pagsasalita at pagsusulat ng wika. Ginagamit ng mga natutunang kaalaman o learned knowledge upang bawasan o baguhin ang pagbigkas ng mga salitang nabubuo mula sa mga natamong kaalaman o acquired knowledge. Nagbigay ng 3 kondisyon si Krashen sa paggamit ng monitor. Una, dapat may sapat na oras. Pangalawa, dapat nakatuon ang atensyon sa pamamaraan at hindi sa kahulugan. Pangatlo, at ang panghuli, dapat alam na gumamit ang mga patakaran. Input hypothesis, ang pinaka-importanting hypothesis dahil ipinapaliwanag nito kung paano nagaganap o nangyari ang ikalawang lingwahe sa pagtatamo or second language acquisition. Sinasabi ni Krashen na nakukuha ng mga kaalaman kapag nauunawaan kung ano nga ba ang naririnig o nababasa na tinatawag na comprehensible input. At ang panghuli, ang affective filter hypothesis. Base sa pahayag ni Krashen sa affective filter hypothesis, ang mga taong merong mataas na motibasyon, malaking tiwala sa sarili, nagtataglay ng maayos na pagpapahalaga sa sarili at hindi kadalasang nababalisa ay ang mga taong malaking posibilidad na magtagumpay sa pagtatamo ng pangalawang wika or second language acquisition. Samantala, ang mga taong merong mababang tiwala sa sarili, walang motibasyon at nangangambang magsalita ng ibang lingwahe ay nagiging sanhi ng malaking posibilidad na makalimot ng malaking saklaw na maaari at maiiwasang magamit ang comprehensible input na maaaring magamit sa pagtatamo ng wika. Narito naman ang mga sanggunian sa ginawa kong pananaliksik. Maraming salamat. Muli ako si Binibining Renny Chin S. Ara. Magandang araw.